us start our Bible study in an opening prayer. Let us keep our presence in our Lord Jesus Christ. Let's pray. Our Heavenly Father, our Lord of Lords, our King of Kings, Creator of heaven and earth, Lord, maraming salamat po muli sa gabing ito, sa pribileyo, Panginoon, na kami po ay magkasama-sama muli upang makapag-aral po ng inyong salita through this Bible study. Salamat po sa pag-iingat sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na inyong po pinagkulob sa bawat isa. Indeed, O Lord, ay kami po ay we are so blessed na kami po ay humihinga at nagagawa, Panginoon, ng mga bagay-bagay na aming gusto gawin. And we pray, O Lord, na sa aming gawain ngayong gabi nito, samahan niyo po kami, Panginoon. Pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming puso at isipan. Ihanda niyo po kami, Panginoon, sa inyong salita. Naway itago niyo po kami sa gawa ng mga kalaban na maaaring maging sagabal, Panginoon, sa aming pangunawa. Magiging sagabal sa aking pagtuturo, Panginoon. Pag-iintindi, Panginoon, ng inyong mensahe ng gabi nito. We pray, O Lord, na salaksikan niyo po kami, bawat isa, at patawarin, Panginoon, sa aming mga pagkakasala na aming nagagawa, Panginoon, paulit-ulit. Lord, patawarin niyo kami sa aming mga naiisip, Panginoon, sa aming mga nasasabi, sa aming mga nagagawa, Panginoon, na hindi po kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo po kami. At salamat, Panginoon, sa inyong tutong nanak. Na si Yesu Cristo, Panginoon, na siyang naging kabayaran po ng aming mga kasalanan, Panginoon. Siya po ay namatay para sa aming pagkakasala at nabuhay pong muli ng siyang patunay ng tagumpay, Panginoon, over the sin na aming na kami dapat, Panginoon, ang magbabayad sa dagat-dagatang apoy. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas niyo sa bawat isa. And we pray, O Lord, na makita niyo po ang puso ng bawat isa na handa at may tamang desire, Panginoon, na matuto, lumago sa inyo, Panginoon. Dasal din po namin, Panginoon, na samahan niyo ang mga bawat Bible study na nagaganap sa iba't iba't lugar, Panginoon, sa Sharjah, sa Nada, even, O Lord, sa sa South, Panginoon. And even, O Lord, we pray, O Lord, na magbukas pa po kayo ng mga gawain, Panginoon. Gumamit po kayo ng mga kalalakihan na magtuturo, Panginoon, at tanging tumayo lamang, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon. Tanggalin niyo po ang takot at ang doubt, Panginoon, na sa aming mga puso at alam po namin na kami po ay inyong i-enable, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for this privilege. And we pray, O Lord, sa mga tahanan na patuloy na pong ginagamit sa Bible study. Salamat sa mga family na nag-open po ng kanilang bahay, na nag-share po ng kanilang mga blessings to this food. May you bless them, O Lord. May give their Lord their needs, Panginoon, at patuloy niyo pong ibalik ang mga blessing na isinishare po nila sa mga kapatiran. Even, O Lord, yun sa mga nagsusundo, Panginoon, we pray, O Lord, na patuloy silang protektahan at patuloy na magamit ang kanya-kanyang sasakyan, O Lord, sa itutuwa. We pray also for our pastor and family. Thank you, Lord, for using them mightily. Kami po i-guide, O Lord, spiritually sa local church ay inyong tinalaga, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na protektahan niyo ang family ni Pastor Anthony at protektahan niyo sa lahat, Panginoon, sa gawa ng kalaban at patuloy, Panginoon, na tumayo lamang sa katotohanan, Panginoon. Kami po ay mabusog ng inyong salita nang naaayon sa inyong kagustuhan, Panginoon. And we remember, O Lord, ang mga missionaries na inyong ginagamit, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na kami ay maging kabilang, Panginoon, sa inyong great commission, Panginoon. At alam po namin na hindi po kami makakarating sa malayo, but through this missionary, Panginoon, ay maaari po kami maging parte ng inyong great commission, Panginoon. Thank you, Lord, for the life of everyone na patuloy nga po nagiging kalakasan ng bawat isa. And we pray, O Lord, na kailangan po ang may taas, kailangan po ang mag-glorify ngayong gabi nito. At darasal din po namin, Panginoon, ang may mga sakit, Panginoon, patuloy po silang palakasin at ibalik po, Panginoon, ang kanilang physical na kalakasan at makasama po namin sila sa darating na gawain. And even, O Lord, those brethren na may mga pinagdaraanan, kilala niyo po sila, kayo po magpalakas sa kanila at bigyan nga po
At maalala nga po namin na kayo po ang aming hope, Panginoon. At wala na pong iba. Muli po, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. All of this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So magandang gabi po sa lahat. Pagpapatuloy po natin yung lesson. Yung topic ngayon ay foundational. Yan. So, tingnan po natin itong mga question na to kasi as we go along sa ating lesson, kailangan po natin itong makita, no? So, unang tanong, what are the 4 ways? Yan. What are the 4 ways that flesh is used in the New Testament? Okay? What is the another word for the flesh? What 2 natures does the believers have? Okay? For what verse says that if we say we have no sin, we deceive ourselves? 5th question, in what passage of the Bible is sinless perfection or entire sanctification? 6, what are 4 ways to overcome the flesh? Ito po yung question dito na tumatak kasi bilang isang tao, ito yung battle natin no? Bilang isang nasa flesh. Ang question is, paano ba ma-overcome yung flesh? Kaya tandaan po natin itong question at makikita po natin ito sa lesson as we go through. 7, what is the meaning of justification? Okay? And 8, justification is a blank concept as when a blank gives a verdict. Ito, madali po itong sagutan, no? 9, justification. So, dalawa, no? Pangalawa na to. Una, flesh. Second, foundational word is justification. Justification is to be brought into a new blank before God. Okay? 10th question, what verse says justification is a free gift of God's grace? And then the third word, foundational na ating pag-aaralan is, what is the meaning of redemption? What is the meaning of atonement? 5th word. Thus the Hebrew word is kapar, is translated into atone, is also translated into what? So may mga familiarity lang sa mga Hebrew words. How does the mercy seat show the meaning of Christ's atonement? Dito po, I hope makita po natin yung mga keyword na pag binanggit yung justification, meron tayong may isip para mas ma-relate natin yung salita ng justification. Pag sinabing redemption, atonement, kasi minsan mapaghahalo-halo natin yun, no? Nakakalito, di ba? So dito po bibigyan po sa atin bibigyan tayo ng clarity. So as we go through, we start with the word flesh, no? Sa New Testament po, ginamit po ito sa 4 na ways, no? Una, yung katawan ng tao at katawan ng hayop, no? Ito po yung nabanggit sa Luke 24:39. Again, magkakaroon po tayo ng Bible drill. As you go through po, let's start from Brother Robert na lang and susunod po. Kaya yung katabi po, i-keep nyo na po yung Bible nyo sa next verses na naka-reflect po sa screen. Sige po, sa Luke 24:39, the bodies of men and animals. So, flesh ay patungkol sa katawan ng tao at mga hayop. 10 na kasulat yan. Luke 24:39. Luke 24:39. Behold my hands and my feet, that is I myself handle you and see, for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. Amen. So, maliwanag naman po, no? Ang binanggit dyan is, flesh of, ito po yung flesh ng tao. Ano pong pangyayari itong Luke 24 na to? Ito yung nung namatay si Kristo, tama po ba? Tapos bigla siyang nagpakita sa mga disciple. Ang sabi niya, tingnan itong, hindi ako espiritu, kumbaga sa salitang natin ngayon, hindi ako espiritu, ako ay tao, tingnan niyo ang aking flesh at saka yung bone ko, di ba? So ito po ay patungkol sa katawan ng tao, yung ginamit yung salitang flesh. Baksahin po natin yung 1 Corinthians 15:39. All flesh is not the same flesh,
another flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds. Amen. So dito, napakaliwanag naman, no? Hindi dahil flesh, automatic, tao lang. Binanggit po ito ay all flesh na beast, no? Meron pong binanggit ng flesh ng fishes. So, dito po, we have to be aware na hindi automatically flesh is referring only to man. Okay? So, clear po yan, no? Is napaka-straightforward po. Basahin po natin yung Matthew 24:22. Ito po ay patungkol saan? Matthew 24 verse 22. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Amen. So, ito ay binanggit na naman, no flesh shall be saved. Tingnan natin. Basahin din natin yung 1 Corinthians 1:29. 1 Corinthians 1:29. No flesh will glory in His presence. Oh, ito po ay patungkol saan? Doon naman po sa binabanggit ni si Paul ba? Nung na dapat ang nag-glorify palagi ay ang Panginoon, no? Hindi tao. So dito, ang flesh na binanggit po sa nabasa natin sa 24, yung no flesh, no man will be saved, no? Ito naman sa binanggit sa 1 Corinthians 1:29 is also man, no? Na walang man ang mag-glorify kundi ang Panginoon. So ito po, general reference to mankind. So like mas marami na ang flesh na salitang sa Bible ay patungkol sa tao. But not everything, no? Nakita naman po sa point 1. Ano pa po? Saan ginagamit ang salitang flesh sa Bible? Ito ang favorite na excuse ng Kristiyano. Basahin po natin. Matthew 26:41. Matthew 26:41. Watch and pray that you fear not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen. So, sino po ang madalas gumamit na ito? Ako lang ba? So, dito, binabanggit, yung flesh ay ginagamit dahil sa kahinaan ng tao. No, bilang isang Kristiyano. Kung ikaw hindi Kristiyano, kalakasan mo yung flesh. Pero sa isang Kristiyano, kahinaan natin yung flesh. So, ano pa po? Saan pa po? Diba? 4 ways, no? Naalala nyo yung tanong, diba? What are the 4 ways? Ito po yung sagot. Una, ginagamit siya sa katawan ng tao at sa hayop. Pangalawa, general reference of mankind ng sanlibutan. Pangatlo, kahinaan ng tao kasi yun yung human nature. Pangapat is the fallen sinful nature. Medyo marami ito. Sige po, Romans 7:18. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For the will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Diba? So, amen. Ito, guilty rin ako dito, no? Sabi, sa ano dito, for I know that in me, that is in my flesh, no? Ito yung sa akin pa, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. No? Parang ano rin to, parehas no kanina. The spirit is willing, but the flesh is weak. No? Ito po yung fallen sinful kasi ng ating flesh. Basahin po natin yung 8:12 sa same book, Romans chapter 8, verse 12. verse 12 and 13. Therefore, brethren, we are not victors next to the flesh to live after the flesh. Amen. For if we live after the flesh, we shall die. But if we through the Spirit do mortify the deeds of the body, we shall live. Amen. So ito po, we are reminded that nung naging Kristiyano na tayo, hindi na lang tayo motivated by flesh, but we should be led by the Spirit. So ito po ang gusto kong pahiwatig sa atin yan. Galatians 5:16-24. Galatians 5:16-24. Verse 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. 18, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred,
such thing shall not inherit the kingdom of God. Verse 22, but the fruit of the Spirit is the love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Verse 23, meekness, temperance, against such there is no law. Verse 24, and they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Amen. So ito po yung verse na madalas natin ginagamit pag nagwi-witnessing tayo. Kasi pag napag-usapan yung pananalitang sin, kasalanan, unfortunately maraming hindi nakakaalam ng verse na to, na yung simpleng envyings, kasalanan pala yun, no? Yung, lalo na yung mga malalalim pa dito, yung witchcraft, di ba? So, pag inisa-isa ito, dito tayo mamumulat na, di ba, fornication, adultery, heresies, no? Dito tayo namumulat na kasalanan pala yung akala kong hindi, no? Kaya nga po, kasi it is the sinful nature of man. At sabi sa Colossians 2:11, ano pong nabanggit dyan? Colossians 2:11, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, is putting off the body of the sins of the flesh by the circumcisions of Christ. Amen. So this is also putting off the body of the sin of the flesh by the circumcision of Christ. So this is also yung fallen nature or sinful nature ng taong old man natin, no? Yung old man natin na nabanggit sa Ephesians 4:22. Ephesians 4:22, basahin po natin. Ephesians 4:22, in whom ye also are builded together for an habitation for God through the Spirit. Amen. Yung Colossians 3:9 din po, basahin natin. Colossians 3 verse 9, lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Amen. So ito po yung mga reminder sa atin na tayo po nung naligtas tayo, hindi po nawala yung old man natin. Hindi nawala yung old sinful nature natin. Kaya nga po, huwag tayo magtataka bakit nung naligtas tayo, bakit nagkakasala pa rin tayo, bubulungan tayo ng kalaban, bakit parang hindi naman ako nagbabago. No? Mamaya po makikita natin ano ba yung lesson na makikita natin sa flesh ng isang Christian. No? Si Christian, no? No? Christian, no? Ano ba yung lessons na makikita natin in the about the flesh in Christian lives? No? Ito po yung inisa-isa kanina ni Sister Paz sa Galatians 5:16-24. Remember, the flesh is still present after the salvation. Ito po yung kakabanggit ko lang. Kaya meron tayong dalawang nature. 'Di ba? Sabi sa 5:16, ano sa Galatians 5:16? Meron tayong spirit and flesh, no? Basahin po ulit yung Galatians, yung 16 lang, Galatians. 5:16. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Amen. Kung titingnan po natin, pag ninilay-nilay natin itong verse lang na to, ito yung sagot eh. Paano tayo iiwas dun sa gawa ng laman? Ano sabi? We should walk by Spirit. Simple answer. Yung direktang sagot eh. Ito lang eh. Kaya hindi natin pwedeng sisihin yung Panginoon, Lord, ba't hinahayaan niyo akong magkasala? Hindi. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon magkasala. Baka hindi tayo lumalakad sa Espiritu. Di ba? Maliwanag po eh. Ano pa? The flesh is what? Sa Galatians 5:17, doon lang po tayo muna tatakbo. Galatians 5:17, for the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that we cannot do the things that we do. Amen. Kaya nga po, di ba? These are contrary one to another. Kaya nga po, ito po yung kalaban natin from within, no? God leaves the flesh within the Christian to walk by faith and not by sight. Ito po yung purpose nun. Imagine po natin, no? Na hindi ko ma-imagine na spiritual na lang tayo sa isa kasi sa langit na yun eh, no? Sa langit na lang yun eh. Kaya nga po, ang test sa atin is to walk by faith, no? Not by sight.
Ito po yung binabanggit sa Galatians 5:17. Kasi araw-araw po yung battle natin. Even at this moment, minsan nasa Bible study ka na lang tayo, iba pa yung nasa isip natin eh, no? Yung pagkain mamaya, anong gagawin natin kinabukasan. Ito yung battle na talagang nilalabanan natin pagdating sa opisina, di ba? And minsan, mapapaisip ka pa sa pastor mo, nagtuturo siya. Minsan, hindi mo naman gusto pero marami kang maisip. O minsan sa kapatiran mo, minsan sa asawa mo, na hindi mo naman gusto. Diba? Ito po yung battle na ating laging, minsan nag-aaral ka, may pop up sa Facebook po, napa-Facebook ka, o kaya alam mo naman kung ano nakita mo sa IG, sa Facebook. Nawala na yung focus mo sa diba ganito po yung laban natin pang araw-araw, no? Ang sabi nga, the flesh is not eradicated in this life. Hindi siya mawawala. There is no sinless perfection, no? Compare, basahin po natin yung 1 John 1:8. First John 1:8. chapter 1 verse 8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Hindi. 10 din po. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Amen. Kaya nga po, sabi dun sa 9 yung nilaktawan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Kaya nga po sinasabi dito sa New Testament epistles, an experience of spirit baptism or entire sanctification is never offered as the solution to the problem of sin. Hindi po siya sinless perfection, no? Talagang kahit tayo po iligtas, magkakasala pa rin po tayo. Consider 1 Peter 2:1-2. Basahin po natin. 1 Peter 2:1-2. Therefore, laying aside all malice and all guilt and hypocrisies and envious and all evil speaking, as newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Amen. Kaya nga po dito, tayo nire-remind or pinapaalalahanan na tayo po parang isang bata. Na we should be like a newborn babes. We have to have the desire about the sincere milk of the word. Ito po kaya binanggit bilang bagong mananampalataya, binanggit yung salitang milk. Kasi hindi tayo pwedeng bigyan agad ng mga meat, kumbaga yung mga malalalim na salita. Kasi maaaring hindi natin maunawaan. Kaya nga po, as a newborn babes, desire the sincere milk of word that you may grow thereby. Imagine a baby for 10 years na hindi lumalaki. Ano tawag doon? Physical lang. Physical na. Yeah. Baby mo 1 month, 10 years na. Baby mo 1 month, di ba? 10 years na, 1 month pa rin yung size. Ano tawag doon? Ano tawag mo doon? Yung abnormal, malnourished. Say whatever you want. No? Paano sa Christian life? Di ba? Yung Christian life, di ba? Tagal mo nang kiniklaim na ligtas ka, pero it doesn't show dun sa maturity mo, no? It doesn't show dun sa ano. Kaya nga po, ito po yung individual examination na paano tayo makakalagpas dun sa flesh, no? If we don't walk by the Spirit. Kaya nga po, Peter is addressing the problem of the sin, but he does not say that there is a possibility of sinless perfection at any time. Rather, he instructs the believer to lay aside sin and take in the Word of God as a process of growth. Meron po akong narinig na preaching. Minsan nawawalan tayo ng lakas ng loob kasi minsan may desire tayo mag-aaral pero hindi ko maintindihan. Nangyari na sa inyo yun, basa tayo ng Bible, di natin maintindihan. Ang sabi, basa ka lang ng Bible. Huwag mong piliting intindihin. Kasi, as you read the Bible, ipapaunawa sa'yo ng Panginoon yun. In His time. Ang kailangan lang natin, basahin natin yung Bible, kahit di natin basahin mo lang. Sabi,
Kasi hindi mo talaga maintindihan yan sa isang basahan eh, sa pangalawa, tatlo. Pero as you read it, God will give us the wisdom. Doon yung wisdom na binabanggit eh. Yung earthly wisdom na minsan nga paulit-ulit na itong napipreach eh. Pero nung pangatlong, pangapat na preach, bakit ngayon ko lang naunawaan? Kasi God give the wisdom in His perfect time. Kaya nga po, makikita lang yung desire ng Panginoon sa atin as we show yung desire nga, pag nag-desire tayo dun sa sincere word of God, yung milk word of God. Kaya nga po makikita natin na it is a process of our growth as Christian. The Christian can choose to walk either in the flesh or in the spirit. Galatians 5:16. Kaya nga po ito yung daily choice. As we wake up in the morning, it is a choice talaga. Should I be walking in the world or through the spirit? Kaya nga po, fifth, meron pong dalawang aspeto ang flesh. Una, ito ay positional sa Galatians 5:24 and practice sa Galatians 5:25. Basahin po muna natin para mas makita natin. Anong binabanggit na positional? Galatians 5:24. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Amen. Yung 25, kuya. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. And 25, kuya. 24 and 25, did you read? 24. 24 pala, read mo muna, kuya. And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Yes. Spirit. So, itong 24, ito po yung positional aspect ng ating flesh. What does it mean? From the moment we accept our Lord Jesus Christ, positionally, our flesh is with Jesus Christ. Positionally. So, yung practical po, ito po yung application. Di ba? Practical application lagi natin naririnig. Kaya nga po sabi sa 5:25, if we live, kung tayo ay mamumuhay sa Espiritu, ang sabi, let us walk in the Spirit. So ito po yung tinatawag na practical practical aspects of flesh, and positionally aspect ng flesh is nung moment na tinanggap natin si Jesus Christ. Maliwanag po ba? So ito po yung i-deal natin sa lesson about position and practice. So, how is the flesh overcome? No? Ito po yung tanong ko, and I hope tanong din po natin, paano natin ma-overcome? Sa tuwing meron akong nagagawang kasalanan, paulit-ulit, kahit ilang beses na ako alam nito, isipin niyo yung kasalanan niyo na paulit-ulit yung nagagawa. Paulit-ulit ko nagagawa, nagsasorry ako, Panginoon, pero bakit nagagawa ko pa rin? Merong missing link eh. Merong mga bagay na ginagawa ka, kaya yung paulit-ulit na nangyayari. At undeniably, nasa undenial stage ka, nasa undenial stage ka. No? Ito po, basahin po natin itong Galatians 5:16, diba? The flesh is subdued by yielding in the indwelling of Holy Spirit. The flesh is subdued by minding the things of the Spirit. Ito po yung dalawa. Kaya nga po tatanungin natin, am I yielding in the indwelling of the Holy Spirit? Am I minding the things of the Spirit? Ano ba ang mas madalas natin gawin? Spiritual o... Kasi we don't expect us to to skip those sin na paulit-ulit ang ginagawa if we are not minding the things of the Spirit. If we are not yielding dun sa indwelling ng Holy Spirit. Of course, mangunguna na rin yung hatak ng mundo. 'Di ba? Ang sabi nga, simple na lang attend tayo ng worship service every Sunday na nga lang eh. Yung worship service natin, Pero minsan may mga tawag yung mundo na okay lang, naintindihan naman ako naintindihan naman ako ni Lord eh, di ba? Minsan lang naman eh. Minsan lang naman eh. Guilty ako dito Hindi ako nagpaparinig Guilty ako dito Pero minsan, hindi natin tinatanong, madalas pala, hindi natin tinatanong, naiintindihan mo ba si Lord? Di ba? Ito yung mga tanong na, minsan, isang araw na nga lang sa isang linggo, pinapakawalan pa natin sa Panginoon.
no? The flesh is subdued by not making provision for it. Ano ibig sabihin nito? Romans 3:13-14. Basahin po natin. Romans 13:14. Amen. Diba? Napaka-straightforward na naman po ng binasa ni Sister, di ba? Sabi dito, Romans 13:14, I'll just read again. But, put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfill the lust. So, napakaliwanag. Kaya nga po, wag nating bibigyan ng any chances yung flesh sa ating pamumuhay, sa ating lifestyle. No, mahirap, but it is a choice nga daily. Ito nga binabanggit kanina. Again, hindi po ito madali, but again, with the right desire of heart, makikita po ng Panginoon at tutulungan niya po tayo. Ano pa? Avoid places, kaya nga po, avoid places and types of temptation. Nga. Sabi mo, ayaw mo nang uminom. Pero madalas kang pumunta ng bar. O, di ba? Sabi mo, ayaw mo nang mag-yosi. Pero, hindi mo may tapon-tapon yung electric, e-cigarette mo. Di ba? Yung vape mo. Di ba? Healthy naman na eh. Diba? Marami tayong bagay, di ba? Baga, ayaw mo nang mag-isip ng kung ano no, sa isip mo, pero click ka ng click doon sa picture ng ng FHM model. O, di ba? Ewan ko, naalala pa ng mga kalalakihan yon. Ewan ko sa babae kung paano. Pero again, we have to avoid those things na nagdadala sa atin doon, no? Kaya nga po, the flesh is subdued by not sowing to it, but by sowing the Spirit. No? Again, what you sow, what you reap nga po. I'm a firm believer po na itong salitang to. Hindi ka pwedeng umasa na aanihin mo ay ganito, sabi, aani ka ng mais kung ang tinanim mo naman ay bato. 'Di ba? Ganun din po sa espiritu natin. Paano ka aasa ng, 'di ba? Paano ka aasa na maging spiritually minded ka pero kung puro kamunduhan ang yung pinapakinggan. No? Ito po Galatians 6:8, no? Again, ano pa po? So again, how is the flesh overcome? Iilan lang po ito sa mga pamamaraan upang tayo ay maka-overcome po sa tawag ng laman, no? Sa kamunduhan. So again, ano pa po? So I hope medyo nabigyan po tayo ng enlightenment sa salita ng flesh, sa foundational word patungkol sa flesh, okay? So ilan lang po ito sa lesson natin. Marami pa po ito. Next foundational word is justification. Ano po ang keyword pag narinig natin yung salitang justification? No? Ano? Pag justification, redemption, anong difference? Pag justification po, ito po yung dinideclare tayo ng righteous. Ano yung righteous? Tuwid. Diba? Kumbaga, justification is God's declaration that those who trust Jesus Christ are perfectly righteous before. Ibig sabihin, tayo ay tuwid na. Not because of us, but because of Jesus Christ. Basahin po natin Romans 3:24. Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Amen. So ito po isang konsepto ng legal, no? Parang dito po hinalantulad sa isang judge, no? Na ikaw po ay isang criminal, let's say for example, at ang Diyos po ay ang judge. It is His law that we have broken. Okay? We have been guilty, pleaded guilty, kumbaga sa salita ng mga lawyer dito. Tayo ay nag-pleaded guilty sa Diyos dahil we disobey Him. So, ganun din po, before tayo po naligtas, dineclare tayo ng Panginoon na tayo ay condemned sinner. Sa korte, kung ikaw ay guilty,
ikaw ay nakagawa ng kung ano ang mga rumal-dumal na kasalanan, you are also condemned guilty. At hinahalantulad dito, ikaw mayroon ng lifetime warranty, lifetime sentence, or kumbaga death sentence. No? But because of God's verdict, tayo ay na-justify. No? Tayo ay na-justify na at naituwid na tayo. No? After I come to Christ, God declares that I am righteous because of what Christ did for me on Calvary. Kaya nga po, kung ang sa akin po, ang iisip ko dito sa justification, ako dapat yung mamamatay, pero may namatay para sa akin. And God that's the justification of Christ. Ito yung kumbaga clue, pag narinig ko, ito yung dineclare na ako ng Panginoon na righteous kasi ako dapat yung mamamatay pero siya yung namatay on my behalf. Kaya nga po, justification is to be brought into a spiritual position before God na nabanggit sa Romans 5:1-2. The believer is no longer part of course household of Adam but has entered the blessed household of Christians. So according to Romans 3:24, justification is God's free gift of grace through the great price paid by Christ on Calvary. Without the shedding of blood dun sa Christ of Calvary, there is no justification. So, meron po gumugulo pa yung salitang justification. Ano pong keyword? God declares us righteous. Yun po, pag justification, yun po yung dapat nating isipin. Righteous na ako through Jesus Christ because He died for me instead of me dying on the cross. Sana po maalala natin. Ngayon, redemption, kasi nakakalito tong dalawang to eh. Redemption means to be bought or released. Ganito po yan. Pag nabanggit ang redemption, nabasa na, isipin nyo kayo yung slave. Diba during those time, slave binibili para makawala dun sa yun. So, isipin nyo redemption, na-redeem ako ng Panginoon kasi ako yung dating slave. So, ito po yung clue. Dito, it described the act of buying. Tayo na binili yan, buying of slave from the market in order to give us freedom. Nung tayo slave, tayo walang freedom. But because of Jesus Christ, He bought us. He redeemed us. So yung po sana maalala, justification, God declares us righteous. Redemption, He bought us. So ito po, from the slavery. Kaya nga po may mga word yan dito. Agorazo means to purchase in the market. Exagorazo means to buy out of the market. Lutro means to lose or to set free. So yun po, ang justification, God declares us righteous. Redemption, God bought us, no? To set us free. Again, atonement. Ito po, yung mga word na paulit-ulit natin maririnig. Means, ito po, pagka-atonement, ang papasok sa isipan natin is shield. Kinover tayo ng Panginoon. Pero yung kinover sa atin is yung blood niya. Diba? Ito po, basahin natin. Atonement means to cover over. The Hebrew word of atonement is kapar. It is first used in the Bible in Genesis 6:14, where Noah was instructed to cover the ark with pitch within and without. This is the same Hebrew word translated to atone in other passages. It is frequently used in Exodus and Leviticus, referring to the animal sacrifices sa Exodus 30:10. This did not actually take away sins, but they symbolically pointed to Jesus Christ who removed sin by His shed blood, Hebrews 10:11-14. Kapar is also translated mercy seat sa Exodus 40:20. The mercy seat perfectly covered in the ark containing the Ten Commandments, signifying that God's grace covers or satisfies the requirements of His law. So again, atonement is cover up of our sins that or na-satisfies na yung ating pagkakasala. So again, justification, God declares us righteous. Redemption, we were bought us from the slavery. Atonement, covering us, no, by His precious blood. Ito, nakakabulol. Propitiation, nakakalito rin to.
Nalilito rin ako dito dati, no? Kasi, bayaran din to eh. Kung maaaring mapagpalit natin yung redemption tsaka propitiation. Pero ang difference dito, redemption, nagagamit natin to. Did you redeem your voucher? Di ba? So, itong difference. Yung propitiation, hindi pwedeng, did you propitiate your voucher? Hindi, di ba? So, tandaan na natin yun. Ako yun na ginagamit ko eh. Nire-relate ko sa daily. So, redeem, binili na tayo, kinuha na tayo ng Panginoon out of slavery. Ang propitiation, ito yung utang. No? Kasi, propitiation means satisfaction or payment of debt or fulfillment of obligation. It refers to the price that was paid. Yan. Ito pa yung isang keyword dito, yung price that was paid by Christ to satisfy the debt. Kasi tayo bilang isang tao, tayo po ay may utang, tayo ay because of the sin. No? The sinner owes God a great debt because of the broken law. Ano? A debt that cannot possibly be repaid. No? Jesus Christ in His death on the cross paid the debt in full for the believer. He propitiated the debt. The Greek word translated propitiation sa Romans 3:25 is also translated as mercy seat sa Hebrews 9:5. As the mercy seat perfectly covered the law contained in the ark, ito po yung kanina, Christ covered and satisfied the demands of God's law. The blood that was sprinkled in the mercy seat by high priest signified the blood of Christ, which was the price of propitiation. So again, differentiation, propitiation is satisfaction or payment of debt. Again, without the justification, Make us righteous. declare us righteous. Next, Jesus bought us redemption. Jesus bought us from the slave. Kasi dati yung tayo slave. redemption. Atonement. Covering up. Yung last, propitiation. Payment of debt. So, maaalala rin po natin yan. Depende dun sa desire natin. Talaga kasi mamaya kung ni-note nyo to, maya binasa natin, maaalala talaga natin. Pero kung ngayon lang, makakalimutan natin to for sure. So, kailangan natin to reviewin after this. Sige po. Ito po yung mga foundational words. Kaya nga po, dun sa mga as we go through, tingnan natin ngayon, sabay-sabay tayo nag-aaral kung masasagot natin to. Ano yung 4 ways that the flesh is used in the Bible? Ano yung flesh? Una, body ng tao at hayop. Okay, 1. Ano pa? Ano yung flesh? General reference ng mankind. Pangatlo, yes, galing sister weakness, kahinaan, no? Yung flesh. Ano pa? Nire-refer ang flesh? Fallen nature of man. Okay, amen. Very good. Ano pa ang tawag sa flesh? What is the other word for the flesh? Medyo nakakalito, no? Sariwa. Fresh pa rin. Saan yun nakalagay? Ano yung tanong? Christian life ba yan? Christian life. Another word for the What is the other word for flesh? Ano ba? Hindi pa Christian life. Hindi. Weakness din siguro yun. Pretentious. Weakness. Oh, yung apat nga yun eh. Wala ba answer to that? Wala. Yun, old man. Old man. Old, simple nature. Okay. What two natures does the Bible? Ito, baka makalimutan niyo. Positionally and practically. Ano yung positionally? Yung flesh natin, positionally, na kay Jesus Christ na nung tinanggap natin siya. Positionally, position. Dati, hindi dito tayo. Ngayon, umangat tayo with Jesus Christ. Kumbaga, positionally, para mas madali natin maintindihan. Kumbaga, ano bang position mo ngayon? Hindi dito lang ako eh. Pero nung tinanggap si Jesus Christ, tumaas na ako. So, kumbaga, para lang maalala natin. Pero practical way is,
yung daily living natin. Okay? So ito po yung dalawa. Practical flesh. What verse says that if we say we have no sin, we have deceived? Again, nasa 1 John po ito, no? In what passage of the Bible is sinless perfection or entire? Entire sanctification described? What verse? Yung mga what verse, wag na natin kanya-kanya na tayo dyan. What are the 4 ways to overcome the flesh? Yan. Ito, mahirap din kabisaduhin, pero ito yan. Ito yan, yung subdued by yielding, subdued by minding the things of the Spirit, subdued by not making provision for it. No, huwag tayong magbigay talaga ng any chances. Subdued by not sowing it, but sowing the Spirit. So again, ito po yan. You know, justification is blank concept as when a blank gives a verdict. Ito yung sa may judge. Diba? Ito yan. Justification means, is a legal concept when a judge gives a verdict. Diba? Legal concept when a judge. Justification is to be brought into a new black before God. This is the what? To be brought into a new spiritual position before God. So, yun nga po, yung positional. What verse says justification is a free gift of God? Ulit-ulit to kanina. Romans, yung hindi ba 24-25? Binasa ni James. Galatians 5. Basahin nga natin kung yan. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ. Hindi. Romans 3:24. Romans 3:24. Sige nga, tingnan natin. Romans 3:24. Binasa ni Ernie. Basahin natin yung Romans 3:24. Paki-confirm na. Romans 3:24. Yan nga yung binasa. Being justified by justification or being Romans 3:24. Yung may gift. Being justified free. Yes. Ayun, tama. 3:24. Being justified freely by His grace through redemption that is in Christ Jesus. Ito yun. Freely by His grace. So again, what is the meaning of redemption? Ayan, inulit na to. Redemption, anong aalalahanin? We were bought from the slavery. No? Atonement. Ano? Cover. Yun. The Hebrew word of pati ba yung kapar, which is translated atone. This is also translated to what? Hebrew word. Nako, ano ba to? Hebrew word kapar is hindi sa ano yun atonement. The Hebrew word kapar is versus mercy seat. Yun. Di ba itong Bible study? Nag-research tayo lahat. Mercy seat. Oo. Dapat sagutan na. Ano? Nakukuha na kasi yung mga tamang Di ba nakakatakot? Okay. How does the mercy seat shows the meaning of Christ's atonement? How? This did not actually the mercy seat perfectly covered the ark, signifying that God's grace satisfies the requirements of the word atonement is only perfectly covered, yes. So, ito po yung mga tutuloy ba natin tong next lesson o ano na? Yung next lesson na natin to. Mahaba rin tong isa eh. Para hindi natin minamadali. No. Sa bahay na tayo sa Friday para may topic pa rin tayo na. So, tatapusin natin tong part 4. Ay! Part 3 and 4 pa pala to. Kala ko nga 3. O sige, tatapusin natin 3 at 4. Hanggang 4 pala to. Ba't di ko pinasa sa inyo to? Akala ko 3 lang. Sige,
Binasa ko hanggang 3 lang, hanggang 4 pa pala to. Sige, wag natin piliting madaliin kasi Para maintindihan. mahaba rin to eh. Oo. So at least, yung 4, no, sana. Justification, Christ declares us righteous. Redemption, Christ bought us from the slavery. Atonement covers us. Propitiation. Propitiation, payment of debt. So, di ba? Sana pag nagano si pastor sa discipleship, maalala natin yan, ha? Okay, sige po. May video. Meron po ba tayong meron po ba tayong katanungan or clarification? Wala na po. Sige po. Amen. At least yung 4, maalala natin. Foundational kasi yan. Okay, sige po. Kung wala po, let us close in prayer. I would like to request Brother Donald to close us in prayer. Pati food, bro. Lord, again, thank you, Lord, for this lesson. Lord, thank you, Lord, for all this blessing. Salamat din po sa kakatayin to na nakita ulit kami na mga kakatayin ko at naway lahat mga hindi nakadalawa ay mga kasakitan sa kanila, Lord, ay galing niyo po, Lord, kayo po nawa magbantay sa kanila, Lord. Pagpalakas sa kanilang mga pangalan. Thank you, Lord, for this food about to partake. Bless nyo po ito at salamat po sa mga handa, sis Pastor. Yes. Kayo na po nawa magbabas at sa aming mga kapatiran na pauwi rin po later, Lord. Yes. Thank you, Lord. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Sister